Hi, hello everyone. For today's video, we would like to share again the gospel. So, our topic for today is found in the book of Ephesians 2 verse 8. So, ang topic natin dito is all about grace by God. So, sabi dito sa Ephesians 2 verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay Kristo. So, dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, kaya tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. So, ibig sabihin, sumampalataya ka sa Panginoon at ikaw ay maliligtas. So, grace na po, yun, kagandahang loob or grace, ang ginamit na ng Panginoon ay grace at hindi na po yung standards niya. Kasi nung unang panahon, panahon ni Moses, di ba, laws ang ginamit ng Panginoon, pero hindi natin yun kaya. Hindi natin kayang abutin ang laws. Because ang laws ay yun ang standards ng Panginoon na hindi natin kayang abutin yung standards ng Panginoon kasi ang lahat ng ating mabubuting gawa ay pawang basahan lang sa paningin ng Diyos. Yung sabi sa Isaiah 64 verse 6, ang ating mabubuting gawa ay pawang basahan lang yun sa harapan ng Panginoon. Righteous is like a filthy rags. So, lahat ng ating so ang kaligtasan po ay hindi po tayo ang wala tayong anong tawag dito, ambag. Wala tayong ambag doon sa kaligtasan. Hindi ka naligtas dahil nag-Bible study ka, hindi ka naligtas dahil sa paggawa mo ng mabuti, hindi ka naligtas dahil nag-cell group ka, hindi sa ganon. So, ang kaligtasan po ay nakamit mo sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. So, wala tayong pwedeng maipagmalaki sa Panginoon. Lahat tayo ay na-save through grace of God. So, lahat tayo ay so, ang kaligtasan po ay it is not from ourselves. It is a gift. It is a gift of God. So, ang kaligtasan po ay or grace, ang kagandahang loob ng Diyos ay regalo. Hindi po ito dahil sa effort mo. Hindi dahil sa mga sarili mong mga gawa. Hindi dahil sa pinagtrabahuan mo. Kundi ito po ay sa kagandahang loob ng ating Panginoon. So, ayun. So, dahil kahit na anong gawin natin na pagiging mabuti, still magkakasala tayo. Magkakasala tayo. At of course, kahit na masunod mo ang ibang kautusan, tapos nagkasala ka sa isa, still nalabag mo pa rin lahat. Kaya hindi talaga natin kayang abutin ang standards ng Panginoon. Dahil yung kautusan ay standards po yun ng Panginoon. Sabi sa James 2 verse 10, for whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point is guilty of breaking all of it. So kahit na nasunod mo yung ibang kautusan at still nagkasala ka sa isa, still nalabag mo pa rin ang buong kautusan. And that's ganun pa rin. Hindi pa rin hindi tayo makakarating sa standards ng Panginoon. Hindi natin kayang abutin ang standards ng Panginoon kasi napakataas po. Kaya nga, grace na ang ginamit ng Panginoon. Grace. Because alam ni Lord na tayong lahat ay nagkasala. Dahil tayong lahat ay nagkasala, sabi sa Roma 3 verse 23, kaya walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen.